China, may matindi na naman daw na binabala kaya pinuntirya ang BRP Sierra Madre mga tol. No, sa mga hindi nakakalam yung BRP Sierra Madre, ito yung barkong pandigma dati na ngayon na hindi na napapakinabangan, meaning hindi na umaandar at isinadsad na lang siya ng Philippine Navy dito sa may Ayungin Shoal mga kapatid. Kumbaga ginawa na lang siyang outpost. At matagal lang nandiyan yan, kinakalawang na yan mga tol. May mga ano dyan, may mga kasundaluhan tayong pumuposte dyan. Ibig sabihin tumatao doon mga tol. So mukhang yun ang pinupuntirya naman ngayon ng China. Hindi man rekta no, pero kasi kapag nagdadala ng mga supply ang ating PCG, hinaharang palagi nila at ito nga lang nakaraan mga tol, winater cannon pa nila yung bangka ng PCG na merong resupply mission doon sa BRP Sierra Madre. So ito ang ating panonoorin, bibigyan natin ng commentary and reaction video mula rito sa channel ni Sir Pao PH. Mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Kung bago ka pa lamang mga kapatid, yan nakikita nyo picture niya. Nakalagay ang link sa ibaba mga kapatid sa may description natin, sa may description sa baba nitong video. At syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at kung trip mo yung mga ganitong klaseng talakayan, usapan, commentary and reaction video mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa mga nakasama na natin dito since day 1. Okay, so wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to. BRP Sierra Madre, ang barkong saksi sa kasaysayan ng West Philippine Sea. Marami nang pinagdaanan ng barkong ito simula pa noong World War II at Vietnam War. Kahit magpasa hanggang ngayon na hindi na ito gumagana at sira-sira na dahil sa matagal na dekada nang nakadaong sa Ayungin Shoal, ay mayroon pa rin itong importanteng papel na ginagampanan sa pagkamit natin ng kalayaan at karapatan sa soberanya natin sa West Philippine Sea. Sana all no, kahit na hindi na umaandar, di na nagpa-function, may malakas pa rin at matindi pa ring papel. Yung iba yung iba wala kompleto katawan, wala namang sakit pero pasaway sa lipunan no. Ngayon ang tanong mga kaalyado, papayag ba kayo na tanggalin ang barkong ito sa Ayungin Shoal nang dahil lamang sa kasinungalingan ng China? Magandang araw po sa inyong lahat mga kaalyado. Sir Pao po muli, maghahatid ng makatotohanang impormasyon na kailangan nyong malaman para sa mas malawak na kaalaman. Pero bago natin simulan ay pakilike muna nitong video at pakisubscribe ng channel natin. Libre lang pindutin yan mga kaalyado. Maraming salamat po. So, yan mga kapatid pagpunta nyo dun sa channel niya, bago nyo panoorin mga tol, sana ay subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel. So simulan na natin mga kababayan itong napakagandang topic na ito. Umpisahan natin sa maikling kasaysayan ng BRP Sierra Madre. Ang BRP Sierra Madre ay orihinal na pag-aari ng Amerika. Ito ay binuo noong September 1944 para magsilbing US Naval Vessel. Ang orihinal na pangalan nito ay USS LST-821 at nirename ng Amerika noong World War II bilang USS Harnett County noong July 1, 1955. Ang barkong ito ay isang tank landing ship o kargahan ng mga tangkeng pandigma noong World War II. At pagkatapos nga ng ikalawang digmaang pandaigdig, ito ay natransfer sa bansang Vietnam sa kasagsagan naman ng Vietnam War noong October 12, 1970. At pagkatapos naman ng serbisyo ng barkong ito sa Vietnam War, ay nalipat ang barkong ito sa pangangalaga ng Pilipinas at muling pinalitan ang pangalan nito ng makasaysayang BRP Sierra Madre mula sa isang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na Sierra Madre. Sa mga hindi nakakaalam, ang ibig sabihin po ng BRP na nakalagay sa unahan ng pangalan ng mga barko natin ay barko ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, ang tanong naman, bakit ito napadpad o sumadsad at nanatili sa Ayungin Shoal o Second Tuma Shoal noong 1999? Ito po ay dahil sa mga panahong ito, nagsimulang magtayo ng base militar ang China sa Spratly at ang lokasyon nito ay sa Mischief Reef. Grabe no, 1999 mga tol. Nagsisimula ng manakop dito ang China. 'Di ba? Nagsisimula na silang magtayo ng kanilang mga base militar. Nagsisimula na silang umukupa ng mga isla natin dito sa Spratly Island mga tol.
Kaya 2016 na pawalang visa yung claim nila at napakasakit sa damdamin nila at hindi nila matanggap yun. Kaya ang resulta, hindi na nila kinikilala yung international na batas. Kaya bilang sagot sa ilegal na pagtatayo ng base militar ng China, ay sinadyang isadsad ng pamahalaan ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para magsilbing garrison or outpost ng mga sundalong Pilipinas para bantayan at protektahan ang soberenya ng ating bansa sa mga mapang-abusong Chino. Grabe, sino kaya presidente nun, no? Yun lang talaga naisip niya, no? Isadsad nyo na lang yung BRP Sierra Madre. Grabe, no? Sa Amerika, napakinabangan nila yan. Naipasa pa nila sa Vietnam. Vietnam, napakinabangan nila at buhay pa. Maayos pa nung ipinasa sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, yung China nagtatayo ng base militar sa Spratly. Isadsad yun na. Yun ang naisip ng presidente, mga kapatid, no? Ngayong tapos na tayo sa brief history ng BRP Sierra Madre, ay balik na tayo doon sa tanong na kung papayag ba kayo na alisin ang barkong ito sa Ayungin Shoal nang dahil sa utos ng China. May pahayag po kasi mga kaalyado itong China na buong akala nila ay tatanggalin na ng Pilipinas or itotow itong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Matapos daw mangako ng paulit-ulit ng pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa Foreign Ministry ng China, ay ilang ulit na nangako ang Pilipinas, ngunit magpasa hanggang ngayon daw ay wala pa ring aksyon na ginagawa ang pamahalaan ng ating bansa. Sino nangako? Iginigiit kasi mga kaalyado ng China na ang Ayungin Shoal ay parte ng Nansha Kundao at tinatawag itong Renai Jiao. Yun ang problema mga tol kasi hindi natin alam kung ano yung mga nagiging pagpupulong nila, yung mga nagiging pag-uusap nila. Tayo hindi natin alam na meron daw ipinangakong gano'n ng Pilipinas. Kung meron man, no, hindi naman din siguro nila sasabihin, hindi, nangako kayo, aalisin nyo na yan eh. Ngayon, andyan pa rin yan. Kaya siguro hinaharang nila every time na merong resupply mission, no? Hinaharang nila kasi nababad trip sila kasi hindi daw natin tinutupad yung pangako natin na aalisin na yung Ayungin Shoal. Hindi natin alam mga kapatid kung sino yung nangako sa kanya. Ewan natin may pangako pa lang ganun. Kung meron man mga kapatid o baka naman imbento lang din sila, no? Gumagawa lang din sila ng kwento. Ng Nansha Kundao at tinatawag itong Renai Jiao. Kaya pinipilit nila sa pamahalaan ng Pilipinas na alisin ito sa Ayungin Shoal na pag-aari daw nila. Tamang hinala din mga kaalyado ang China na nire-repair daw at in-overhaul ng Armed Forces ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Kaya pinipigilan nila na makalapit dito ang Philippine Coast Guard na merong resupply mission sa Ayungin Shoal dahil inaakala nga nila na construction material ang lulan ng nasabing kargamento na dadalahin sa BRP Sierra Madre. Pero isa pa rin, no, wala pa rin silang karapatan mga tol. No, kung ipipilit natin yung ating karapatan diyan mga kapatid. Tayo ang may karapatan kung ano man ang gusto nating gawin diyan sa BRP Sierra Madre na yan, na nandiyan dyan sa Ayungin Shoal, repair man niya natin o hindi, magdala ng mga pagkain ng mga sundalo dyan o hindi, wala pa rin silang karapatan kasi hindi nila sakop yan. Pilipilit pa rin kasi nilang sakop nila yan eh, pero napawalang visa na nga kasi yung claim nila at hindi nila matanggap-tanggap yun, no? Nagpupumilit pa rin sila eh. Ngunit para sa akin mga kaalyado, ay walang pakialam ang China kung anong dalhin ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Dahil malinaw na sakop ng teritoryo ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Tama. Sapagkat pasok na pasok ito sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Makailang ulit nang nangyari ang panghaharas na ito ng China Coast Guard sa tuwing merong resupply mission ang Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Meron po kasing mga sundalo na naka-station sa loob ng BRP Sierra Madre na nagmo-monitor sa mga kilos ng China sa Spratly. Kaya kailangan itong mahatiran ng pagkain, tubig at krudo bilang pagtugon sa mga pangangailangan nito. Kaya sobrang saludo ako sa mga bayaning sundalo na matapang na pinoprotektahan ang external security ng ating bansa. Imagine nyo na lang mga kaalyado kung gaano kadelikado sa area na yan. Oo, hindi lang. Kung gaano ka boring sa areang yan. Diba? Andiyan ka lang, no, sundalo ka, no? Tapos andiyan ka lang, malamang tambay ka buong maghapon dyan. Di ko alam kung may internet dyan, ha? Kung naaabot ng internet yan. Pero, nakakaburi talaga sa lugar na yan, mga tol. Yung nandiyan ka lang, di ba? Hindi umaandar yung barko.
Talagang para ka nilagay sa isang maliit na isla, no? Tapos hatiran ka lang ng pagkain, no? Dahil sa agresibong kilos na pinapakita ng mga sakim na Chino. Mhm. Ngayon naman mga kaalyado, totoo ba na nangako ang pamahalaan ng Pilipinas Yan. na tatanggalin na ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal? At ito ang sagot dito mga kababayan. Bilang pagtugon sa claim na ito ng China, ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ay wala silang ideya kasama ng foreign affairs ng ating bansa sa imaginary claim na ito ng China. Wala naman pala eh. At dagdag pa mga kaalyado ni Director General Jonathan Malaya, ay kinausap niya na ang mga kasamahan niya sa Department of Foreign Affairs. Baka naman panahon pa ni Pinoy yun. Tapos biglang ipinaalala kay President Duterte, nakikipag-meeting din si President Duterte dyan. Pero hindi natin kasi alam mga tol eh. Kaya wala tayong pwedeng ituro kung panahon pa ba ni Pinoy o panahon ni Duterte o panahon ni BBM, di ba? Pero ito malinaw, sinabi niya no, wala naman daw siyang idea sa ganong klaseng pangako, imaginary ano lang daw nila yun, claim. Pati ang Department of National Defense sa mga nakalipas pang administrasyon ay wala silang matandaan na commitment o pangako sa China na itutow na ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kahit anya bulat-latin pa ang santambak na minutes o record sa mga isinagawang pagpupulong kahit noon pang mga nakaraang administrasyon. Wala daw. So malinaw talaga mga kaalyado na nag-iimbento lang itong China ng dahilan para makalusot sa ginawang pambobomba ng water cannon sa Philippine Coast Guard natin habang papunta sa Ayungin Shoal at isasagawa sana ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Okay, so kung meron tayong record, minutes, sabi nga gano'n, kahit bulat-latin pa daw yung records, yung minute ng mga pagpupulong, malamang may gano'n din sila. O di sila ang maglabas, mga tol, sila ang maglabas ng record na meron sila kung sino yung taong nangako sa kanila, kung kaninong administrasyon yung nangako sa kanila na aalisin at itotow itong BRP Sierra Madre, mga tol, no? Eh di sila maglabas ng ganun kung meron talaga silang pinangahawakan. Kumbaga blaming tactics lang ito ng China para malihis ang atensyon ng pamahalaan natin sa ginawa nilang katarantaduhan. Tama. Pero ano pa man eh, wala pa rin silang karapatan para mangialam dyan eh. Kung ano man yung ilagay natin dyan, kahit magtayo tayo dyan ng artificial island o kaya magtayo tayo ng base militar natin dyan. Wala lang budget ang Pilipinas kaya imbis na base militar ang itinayo, isinadsad na lang yung BRP Sierra Madre bilang tugon sa pagtatayo ng 1999 na ang China nagtatayo daw ng military base nila Spratly Island. Tayo imbis na magtayo, ang ginawa na lang isinadsad na lang yung BRP Sierra Madre. Ayun. Buti naman buo pa rin hanggang ngayon kahit nabubulok na, no? Pero ano pa man ang gawin natin dyan sa mga lugar na yan, mga tol, dapat wala silang pakialam dyan. Kasi nga, hindi na nila nasasakop yan. Isipin nyo mga kababayan, kung pagbigyan nga ng pamahalaan o kung sakali man natanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil lamang sa gawa-gawang pangako daw kuno ng Pilipinas sa China, ay malulusutan nila ang kasalanan nila na water cannon attack incident sa Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Tama. At pag nangyari yon, parang inamin na rin natin na kasalanan ng Philippine Coast Guard kaya sila binomba ng water cannon. Tama. At pangalawa naman, kung sakali nga na matanggal ang BRP Sierra Madre, ay magiging malaya na ang China sa kung ano man ang binabalak nila sa Ayungin Shoal. Malamang sa malamang, posibleng pagtayuan na naman yan ng artificial island at gawing base militar ng China. Malamang. Naku po, pag nangyari yun mga kalyado, mas lalong mahihirapan ang depensa ng bansa natin sa agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Alam ko at sigurado naman ako mga kalyado na hindi hahayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na isuko na lang ng basta-basta ang BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Dapat. So hanggang dito na lang muna mga kalyado. Ikaw mga kapatid, no? Kayo, anong masasabi ninyo? Kung nangako ang gobyerno natin, which is hindi naman daw, di ba? Sabi wala daw ideya at wala naman daw ganyan kahit no mga nakaraang administrasyon pa. Walang ipinangakong ganyan. Kaya imaginary lang daw ng ano yun. Imagination lang daw ng China yon. Pero ano pa man mga tol, di ba hindi natin kailangan sundin kung ano man yung gusto nila o yung pinagtatampo nila sa atin kasi hindi nila nasasakop yan. Kung sakasakaling aalisin natin dyan ang BRP Sierra Madre, parang inamin na rin natin sa kanila, o sige, inyo yan eh. Di ba hindi ganun? Di ba dapat ipaglaban natin? Dapat nga hindi lang
Hindi lang Sierra Madre nandiyan dyan, 'di ba? Dapat nagtayo na rin tayo ng mga base militar talaga diyan Kaso wala nga talagang budget ang Pilipinas. Biruin mo, no? Isang barko na lang na ginamit na, veterano ng barko na, no? Marami nang pinagdaan ng laban. Isinadsad na lang, 'di ba? Para magkaroon lang ng outpost. Sacrifice, 'di ba? Biruin mo 'yun. Samantalang yung sila, nagpapadala sila napakaraming militia vessels nila. Tapos pag, sa bagay, malaking bansa naman talaga sila at mayaman, di ba? Pero ano pa man, wala silang pakialam dyan kung ano man ang ginagawa dyan ng Pilipinas. Wala silang pakialam dyan. Dapat tanggapin na talaga nila. Talo sila, napawalang bisa yung claim nila mga tol. Doon sila magreklamo sa international court, di ba? Doon sila magreklamo. So maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Comment kayo sa baba kung anong inyong saloobin, kung anong inyong palapalagay. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.